scope and responsibilities of the city government and participating communities and for other purposes. This is authored by the Honorable Don Roel Arias. Therefore, this public hearing is now called to order. Please stand for the prayer. We'll be standing for the singing of the Philippine National Anthem and the Now City. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead
mayong hapon na tanan. So, to give us the welcome message, we'd like to request the Honorable Ronald Perez. You may have the floor. In behalf of the Honorable Mayor Nito and the Honorable Vice Mayor Ivy, akong ipaabot ang usa ka pagtimbaya sa usa ka masidlakon o mapahiyumon na kapuno. Hiyong ito tanan, no? Labi na sa atong mga barangay officials na tagahapon pag-yun. Ako sa ipaabot ang pasalamat sa atong mga sa Guniang Palusot members diha sa atong mga nitambong karon sa atong public hearing, no? Public hearing sa usa ka ordinansa. Daghang salamat nga nigahin mo, no? Ni hatag sa inyong pasyensya sa pag-anhi, no? Sa pag-anhi sa pamandanaw. Doon natin nagkagulo ato. Ang atong pag-iisgutan na ordinansa karon dili lang kay manindot na ordinansa, usag yun ka functional na ordinansa, no? Gani nabasa man talo na mahitungod di sa care and love of trees. Doon ako'y nabasahan sa usa ka analysis pinanakatuig na sa Cebu City kuno mas daghan ang kahoy na naa sa city proper, nasa ubos, kaysa kahoy na tuwa sa bungtod. No? Ngano man, kay mas maprotektahan man ang kahoy na naa sa ubos. No? Ang mga lumulupyo sa ibabaw na barangay, labi na nun, development, no? Sa city, katong nagbahan, magbaha, mga terasas, walay without regards to any disaster, ilang yung ipamputol ang mga kahoy sa Cebu City. Manang haong, no, o nakuhaan yun sa panahon kining ordinansa na gihimo, no, na gipangluhan ni Konsehal Don Roel Arias alang sa Love of Trees. Pinaot na sa inyong pagtambong, no, dili lang kay kutob-ra sa atong nahuna ang atong nahibaw-an mahitungod sa ordinansa. Apan ato yun nga i-implement, no, barangay official, barangay mabunong barangay mata, barangay kagawad, CSO o yano malulupyo, no, nga nagpaminaw sa atong paghisgot na hitungod sa ordinansa, atong masulod sa atong nahuna, masulod sa atong kasing-kasing, o mabuhat ang pag-atiman yun sa atong mga kahuyan, no? Aron mapalangkong din na ito atong kalikupan, no? Atong matiman. Nautunta, pinaagi nining ordinansa o sa inyong pagtambo, no? Palangko na ito yun ang atong kahimtang ang kalikupan o environment o climate sa atong syudad. Nindot kayo daghan o kahoy ang usa ka lugar. Bugnaw na daghan permi nga naay uwan, permi nga naay tubig. Ang dili magsigi o huwaw. Dako kayo o bentaha. No, mas advantageous ang doon natay atiman ng mga kahoy kaysa wala na yung kahoy ang atong mga kabarangay. Pinauton ta pinagi ni pagtambong karon, no, sa atong yun magahin ang atong atensyon, no, atong atensyon sa pag-isgutan sa i-discuss kunya ni Konsehal Don Roel Arias. Welcome to our public hearing of the Committee on Environmental Protection and Natural Resources for the Ordinance Care and the Love of Trees. Mayang hapon ka na ito.
Thank you, Honorable Perez. Ms. Rose Ann de la Cruz, please introduce the guests and the participants present today and apila na lang ang guidelines and house rules. Thank you. Alright, good afternoon once again, ladies and gentlemen. Sa gitang ika-ingon pa ni Sir Rolando, mapahiyumon o wakahinumdum, masidlakong kahaponot kanatong tanan. Welcome to the public hearing for Draft Ordinance 031-2025. Indeed, let us take care of our nature because sooner or later, ang atong nature ang take care nato, diba? So it's a give. Nature is all about give and take. Ingon pa nila kung ano ang ating itinanim ay siya rin ating butin, aalihin. Okay, diba? So allow me to introduce our participants for this afternoon's public hearing. Okay? But first, ako sa i-introduce ko na nato ang mga kunsihal karong hapuna. Okay? Yes, ako na kanawan para wa ko'y makalimtan. Okay, yes. And you know, ang atong mga konsihal, doon na sila very important nga activity nga giatinan kaganinang buntag dito sa Capitol. But grabe, nianhigid sila karon para sa ato ang public hearing. So let's give a round of applause to our city councilors and to ourselves. Alright. So we have here, of course, no less than the proponent of Draft Ordinance 031-2025, Honorable Don Ruel Panging Arias, the chairman of the Committee on Education and Culture, the chairman of the Committee on Tourism, Unification, Local and International Relations. Yesterday, na siya gipanday nga gi-public hearing gihapon na nato pagkahapon tulo ka ordinansa. Kinsa di ay nakatambong sa ato ang pila ka round sa ordinansa. Gikan Monday, Wednesday, Thursday. Oh, very good. Okay? Naagyan ang atong mga kapitan, di ba? Then we have Honorable Mel Stephen E. Batukan, the chairman of the Committee on Youth Welfare and Development and Committee on Sports Development and Games and Amusements. We also have Honorable Paulino Elvis Caino, sir, Committee on Anti-Drugs and Substance Abuse and Committee on Disaster and Risk Reduction. Siya ang chairman, Ana. We also have Honorable Jaime Thomas Ram M. Duterte III, the chairman of the Committee on Market and Slaughterhouse, and the chairman of the Committee on Accreditation of NGOs, POs, and CSOs. Then we have here Honorable Roland M. Perez, chairman of the Committee on Finance, Budget, and Appropriations, and the chairman of the Committee on Human Resource Development. We also have Honorable Jose Tadios Jojo B. Robles Jr., siya nga to ang presiding officer karong napuna sa atong public hearing. He is the vice chairman of the Committee on Environmental Protection and Natural Resources, ang nag-conduct aning public hearing. He is the chairman of the Committee on Communications and Information Technology and the Committee on Agriculture and Aquatic Resources. Then we have here Honorable Adano Dani P. Robles, chairperson of the Committee on Peace and Order, Public Safety and Human Rights, and the Committee on Senior Citizens and Differently Abled Persons. Okay, there you have it, ladies and gentlemen. Maugkanto ang ato ang mga city councilors nga aniya ka nato karon sa public hearing. We have here, of course, ang ato ang mga kugihan ng mga barangay officials nga again, ikalima naman siguro ning around sa public hearing karong si Manahuna. Daghan kayong salamat sa inyong way buas na suporta, no? Daghan yung tinutag trabaho pero ni-arrange ito sa public hearing, di ba? So, may I request all our barangay officials to please stand to be recognized. Okay, atong tagaan masibang pangka, daghang salamat. Ubay-ubay ang barangay na nakakaroon sa atong lista, 22 ka barangay ang itambong sa public hearing karong hapuna. We also have here from the local government unit of Danao City. We have from the City Agricultural Services Office, Ms. Janet Dura. Okay, we have from the City Legal Services Office, John Ross Velasco. We also have from the City Environment Natural Resources Office, Ms. Jane Marley Gore. Hi ma'am, good afternoon. Then we have representatives from the CSO, from Igbo Community Workers Association. We also have the president of Langlang Rural Workers Association, the representative from the Mandawi City, Cebu, CKAI, representative Sabang Danao Cebu Carretero Association Incorporated.
We also have from the Multipurpose Cooperative Association, MPC, Masalamod, Danao, the President of the DRIDA, Ilagan, Danao City, the Secretary of Dream 7, the President of PPM, FMFF, and we also have a representative from Danao BUJ Compliance Officer and other CSOs that and who are with us this afternoon. May I request for you to please stand to be recognized. Itong mga CSOs. CSOs, okay. Bay-bay pag sila naghan sa sir. Yes, palihog, kumarog. Okay, daghan kayong salamat. Then I would like also to acknowledge our SP Secretariat and the City Councilors who are here this afternoon to document everything in this public hearing. And there you have, we also have here from the Philippine National Police, Danao City Police Station, Police Master Sergeant Lilian Pasya. Good afternoon, ma'am. I hope wala ko'y wala natawag. Okay ra? Yes. Basta ay mo kalimot og sign sa attendance sheets, ha? Okay, so before we start with our public hearing officially, allow me to pahibaw ninyo sa ato ang House Rules and Guidelines. Again, the author of the draft ordinance number 031-2025 is Honorable Don Ruel Panging Arias. He will be the one to present the salient features of the draft ordinance. Now, if naamoy mga pangutana, suggestion, question, o naba mo'y gustong ipadangan, palihog lang usa atong i-take note o ato lang sa hinumduman kay ato na siya i-raise during the open forum. In the open forum, palihog atong gamiton ang microphone at isulti ang atong pangan o unsa ang atong representar nga sector. Okay ra? Sige. And again, you have the draft ordinance, copy of draft ordinance provided. Kung wala, pwede ta mag-ask sa secretariat kung doon na ba may copy. Then, familiar naman mo sa Civic Center, ang atong toilets nasa left and right. And palihog lang, while the public hearing is ongoing, palihog ibutang ang atong mga cellphones into silent mode. Okay? Kaya para din kita ka-istorbo sa ito ang mga tapat. And please don't forget to sign the attendance sheets. So there you have it, ladies and gentlemen, our participants for this afternoon's public hearing. Honorable Vice Chairman, Jose Thaddeus P. Roblen Jr. Thank you, sir. Thank you, Ma'am Roseanne. So let's go to the business proper. For the presentation of the legislative proposal, I give you the floor, Honorable Don Ruel G. Arias. Daghang salamat, Honorable Chair. Maayong hapon kanang tanan. Nagkita na sa kita. This is the fourth ordinance that I proposed for the welfare of the city of Danao. Lahinis kagahapon, kay kagahapon was more on tourism sector, kani siya sa environment na puni, no? Muhatan ako lang saysay ni atong nilabay nga Nobyembre 4 ang dagbayan sa Danao nakasinati og baha, no? Tungod sa bagyong Tino. So nakapamalandong ko ni atong maong pakitabo nga importante kaayo nga dunay gugma sa atong kalikupan, sa atong palibot. Ang atong palibot o atong kalikupan atong matikdan na gikapoy na sa siya, no? The environment is slowly depleting. Tungod sa una, kadaghan sa tao, ikaduha, sa binuhatan sa tao, ikatulo, walay gugma ang tao ngadto sa kalikupan nga naghatag niya og pagpangga ug pagmahal. So kini ang ordinansa atong higmugna aron mahatag sa katawhang Danawanon ang ilang gugma balik adto sa atong mother nature. Tawag siya mother, no? So inahan natong tanan di naghatag nato og kaayuhan o panginabuhian o nagpalambo sa atong kinabuhi. Ang maong ordinansa is written in English but manikamot ko to translate this into the dialect sa atong pinulungan para atong mapaladman ang ato ang pagsabot.
So di na sa explanatory note giingon nga ang kahoy usa sa mga importante nga kabahin sa atong komunidad, lakip na ang Dakbayan sa Danao. Ang Dakbayan sa Danao dunay mga kalye, mga parke, mga playground, mga backyard o kadaghanan sa atong mga lugar sa kabungturan o mga kabukiran sa Dakbayan, gitamnan og mga kahoy diin namugna ang kalinaw, ang kaanindot sa palibot. Ang kahoy naghatag o nagdugang sa kalidad sa kinabuhi sa tao, pinaagi sa pagdala o mga elemento natural o panginabuhi dinha sa mga kahayupan na nagpuyo niini, mga wildlife. Ang mga wildlife nagpuyo sa atong mga kakahuyan, gitawag na nila og ilang Pinoy-anan o habitat na mugna na siya, gitawag po na siya urban setting ang ilang Pinoy-anan. So sa pananglitan sa mga halas ng mga mananap, ang mga langgam, no, ang mga hayop na diin rare kaayo sa atong palibot ato makit-an diha sa kinabag-an sa atong mga kalasangan nga naa sa atong kabukiran. Kadaghanan sa atong mga silingan o mga higala nahimo usab na Pinoy-anan nila ang mga kahoy, no, kanang mga old trees, gihimo siyang habitat or Pinoy-anan sa atong mga uban nga mga kaigsuunan. Diin nagsilbi kini nga historical landmark nga nagmugna or nagtikan ang dako kaayo nga garbo sa usa ka lugar o usa ka Dakbayan. Namo gyud mga kahoy nga 100 years ang yung edad, less than 50 years, no? Yang kana sila mga kahuya, kinahanglan na sila nga atiman kay part na sila sa atong cultural heritage nga magka-connect sa ato ang gi-public hearing kagahapon na protection of natural or heritage properties. Ang mga kahoy nakahatag sa atong Dakbayan or palibot sa atong Dakbayan pinaagi sa paghatag og oxygen. Okay? Sa ang atong giginhawa nga hangin naa man sa oxygen mani, no? Pagpalambo sa kalidad sa hangin, ang pagminos sa climate change, no? Ang kani atong global warming. Kanang global warming, dako kay nang hagit na itong tanan. Naguba na ang atong ozone layer. O kung sa kadako ang mapa sa Africa, gidouble ana ang pagkaguba sa itong ozone layer. Sa ito pa ang filtration sa ultraviolet rays, gikan sa adlaw, direkta na nato madawat sa ato ang mga kaugalingon. So ang mga kahoy, usa ni siya sa mga kahimanan nga dili nato madirekta og dawat ang maong makuyaw nga rays nga gikan sa hangin o sa kanang init, no, sa adlaw. So usab ang kahoy is a source of food, no, kanang nagmanufacture man siya og pagkaon yang iyang byproduct kanang oxygen nga atong giginhawa kanang adlaw, no. So mo ni siya nga kinahanglan usab nga ato sang i-conserve ang atong tubig. Kay pinaagi sa mga kahoy, mo increase po ng atong watershed, no? Ang atong source of water ba nakatampo na siya ang atong tinubdan sa tubig limpyo, tinaw, luwas o daghan. Unya usa sa diana mapreserba ang soil erosion, kanang pagdahili sa yuta. Mudahili ang yuta kung muhumog siya. Kung dunay constant or padayon nga pag-uwan, yan naa sa slope area ang maong kahoy sa ato ba ang pagdahili sa yuta iyang mabugan. Kaya yang gamot mugunit na naskuan, mugunit sa yuta. No, importante gid kaayo ang role sa kahoy sa kinabuhi sa tao o sa mga mananap or mga kahayupan. Usab ato ang mga kahoy nagmugna kini o naghatag kini nato og kahigayunan diin kita mo improve ang ato ang
kinabuhi or panginabuhi. Ang uban na itong mga kaigsuunan, gigamit nila kahoy para magmugnaw balay. No? So, maghimog mga tulay, maghimo o mga infrastruktura, gamit kayo ang kahoy. No? So, mauni nga ang kahoy nagkontrolar or nagpugong sa klima by moderating the effect of the sun. Ito ang ipasabot na ganina. Nga iyang i-filter, iyang sa aton, pinaagis, iyang malambuon ng mga dahon ang direkta ng init sa adlaw. Ang uwan, ang hangin na makusog. No? Makita nato adunay pati nga panahon tungod sa movement sa dahon sa kahoy or mga tanong. Okay? Ang dahon nag-absorb or nagsuyok o nag-filter sa radiant energy sa adlaw. Naghatag kini og bugnaw nga hangin panahon sa summer. Muna nga init yung summer, makita kitag landong, no? O walay landong sa palibot, init kayo. Mas lahi ba yakin ang landong ilaw sa kahoy o ang landong ilaw sa atong sa balay? Lahi ra gyud. No, muna anindot kaayo ang ambience sa atong mga kabaranggayan sa mountain barangay, bugnaw gid kaayo dito, no? Gani naka saksi ko gani sa Santikan, gani sa Ugis, gani sa ngadto sa Maydanasan, nindot kaayo gid ang palibot ang bugnaw, no? Ang kinabag-an dinha sa atong kabukiran. Giingon ni si Roland kanina siyang opening message, baligtad sa atoa. Baligtad sa atoa nga naman. Sa dakbayan sa Sugbo, daghang kahoy sa Sugbo yun actually, tinuod din na. No? Upaw ang ilang kabukiran, kay kadaghan ito, ipangkulit man ilang kahoy. No? Ipangputol man. When I was a young kid, no? When I was 7 years old, we used to live in Camp 7 in Ganilla. Ang Camp 7 is wala siya abol trees. Naadin na giutang ang sa kanang DNR pagka kain kakahuyan din ha dagko kay kahoy bugnaw kaayo, no? So din ha nakita na ko nagtubo jud ko ba naningin sa palibot, no? Nga unsay epekto sa palibot kani nato. Mao ni nga ang kitang mga danawanon kinahanglan nga atong higugmaon ang kahoy, no? Sa pag-edukar sa atong kaugalingon, sa atong mga silingan, sa atong mga kaliwat, ug atong mga anak, no? On the importance sa kamahinungdanon sa kahoy pinaagi sa pag-atiman, paghatag og gugma o pag-conserve sa atong mga kahoy dinha sa atong kutob, sa atong mahimong makusog, kutob sa atong existence. Mo ni nga ang maong ordinansa namugna alang sa maong katuyuan o maong tumong. So, ang section 1 sa maong ordinansa is titled Care and Love for Trees and Forests in Danao City. O daghang kahoy nga gitanom sa lugar, mahimo siyang lasang, no? Forest. Ang forest is composed of the individual species of trees, right? Natay declaration of policy number 3 or section 3 ang authority unsay mga national laws na atong gigamitan or gikuhaan as base ni ining maong ordinansa. Alang sa kasayuran sa tanan, isip proponent ni ining maong ordinansa, musulti lang yung gusto tinawod, hapit na yung ko give up ani. Nga naman, is because of the series of hearings nga gibuhat sa committee. Ang nahitabo, daghan kay mga committee, mga representatives from different sector nga i-invite. Naka-invite ta og daga DENR Region 7, DENR Province, dinha sa Penro nga sa Carmen, dinha ang Senro na yung mga foresters. Kanya, I for one, di man ko agriculturist, maestro man ko. So, ang akong knowledge about forestry,
wa gyud zero knowledge at all. Namugna na ni siya tungod sa akong pagpanuki-duki o pagtuon alang sa akong gugma sa mga danawan para pagproteher sa kaugmaon sa Danao o para natong tanan for the next generation. So, kini siya daghan kayo moingon sila nga usba kay wa mo conform sa Department of Energy and Natural Resources Administrative Order or DAO, no? Daghan yung kanya. Nakaingo sa mga galing di na lang akong padayon na anime. Moto nga na enlighten sad ko nga ug akong hunungon murag bawa mag-avoid akong effort ang nasudan. Muna nga napadayon pasalamat ko nga naabot ni sa punto karon na i-public hearing, maminaw ni sa inyong mga suggestion para mosamot kining ka improve ni maong ordinansahan. Okay? Then naatay section 4, incorporation by reference of related environmental laws. Nakita ninyo na kanang mga DNR administrative order, muna sige pasabog down, no? Na ay presidential decree, mga Republic Act, na ay mga executive order, na kinisya tanan gisud kini para dili ni siya makaingon nga this is a fly-by-night nga ordinansa or mga legislative measure. Then, natay definition of terms, care. O sa pasabot anang care. Provision, what is necessary for the welfare, maintenance, and protection of trees. Ang atong pagpangga ni siya, kanang love, care, pag-atiman. Ang atong pag-atiman sa kahoy, parehas pag-atiman sa pagkaugalingon. Parehas pag-atiman nato sa atong mga sakop sa panimalay. Kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, hatagi o sa gugma ang imong kahoy na gitanong. No? Natay certified forester, forest land. Forest land includes public forest, permanent forest, or forest reserves and forest reservations. Lain-lain ang silang mga katuyuan. Then natay forest resources, naturally grown trees, o mga premium trees. Na may mga kahoy, mabita na ba? Kanang nahinumdum ko pag New Year, ang Kura Paroko sa Danao, or si Bishop Abel Uy, ang atong Archbishop, iya pahinumduman ang mga kaparian na iwali ninyo sa inyong matag parokya nga panahon sa bagong tuig dili kita magpabuto ang kayang pagpabuto o mga firecrackers makapahadlok o makapalisang sa atong mga kalanggaman. Ang mga langgam usa sa mga factor or mga agent nga magtanong sila. Wa man nagitanong sa tao ang kanang nasa taliwas na sang. Ang nagtanong ana mga langgam nga naglupad sa kawalangan. Nagdala sila og mga liso nga mahug dito sa usa ka lugar utubo siya naturally. Muna gitawag nato naturally grown trees. No? Ang atong kita ng mga kahoy outskirt area man. Kana mga atong makita o atong masudlan. In fact, ang atong pagtanong seasonal. Og na event mo rin itong pagtanong. Pero ang mga hayop na nagpuyo sa kalasangan, usa sila sa mga hinungdan nganong imbaga ang mga kahoy sa atong mga kalasangan. No? So, another is section 6, kaning moratorium of tree cutting. Ngadto sa part in Bayabas, na ato'y mag-uling. No? Yeah, remember, ang pag-uling, illegal. No? Di nga may taga-sentro, illegal ginang pag-uling. Kaya naman, that's cutting down trees. Unya, labi na ang kahoy, nagiputol, wala pulihin. Yan na sa esbalakot nga magputol ka ko sa kahoy, inuulit, napo, wala mag-ching. Napo, no? 1:10. Usa ka kahoy iputol, napo ka kahoy ang ipuli. Okay? That is what we call reforestation. Reforestation.
That's why i-discourage po sa DNR ang kaingin system. Right? Because kaingin system, putlo ng mga kahoy, ilista ng mga kuan. Siguro, pwede na ka magtanong, kahoy in between sa mga pagkaon or mga vegetable in between trees. Pero diligin siya i-encourage siya, putlon yun ang kahoy. Walang na ito, moratorium on tree cutting. Kingon din sa section 6, ang pagputol ng kahoy sa nagbayan sa Danao, whether in private or public, diba niya, bisag private owner ka sa Utah, you are not allowed to cut down the tree. No? Whether public or private land is declared prohibited. Ginadili. Within 20 meters from the riverbank in timberland areas. Kanang mga timberland areas, dili kina siya putlon ang kahoy within 20 meters from the riverbank. Gikan sa dumpling sa sapa. Nga 20 metros gikan ana, prohibited ang pagputol sa kahoy. Whether public or private. Then, ingon din trees in protected timberland areas shall not be allowed for cutting unless there is a corresponding land tenure issued by concerned agencies. No, dili siya pwedeng putlon unless doon na kay makuha gikan sa concerned agency nga corresponding land tenure certificate. Okay? So, dili na siya basta-basta basta mura ba na itong misconception. Ako may tag-iya sa Utah. Ako may nagtanong maning kahoy, hindi ko kaputol ani, no? So naay mga prohibitions ang ato ang balaod. Alright. No tree shall be cut, removed, excavated, except for the dead trees and infested trees. Ang pwede lang putlon katong mga kahoy nga patay na. O katong mga infested kanang murag atake o kanang mga peste na kahoy. Wala posible or pwedeng putlon. Also, trees that are beyond reviving or may infect other live trees. Katong makatakod sa mga buhing ng kahoy tungod sa iyang sakit, pwede siyang i-condemn. Pwede siyang putlon. Live trees that pose danger to life and property, and tree branches that encroach on power and utility lines as determined by appropriate government agencies may be cut or trimmed. Ang katong mga kahoy na naghatag o kakuyaw sa kinabuhi sa tao or mga propriedad, pwede siyang putlon according to the law or according to this ordinance. O katong mga kahoy, ang mga sanga aning tanday na sa mga power lines, pwede siyang putlon. No? Dahil limitation pruning ang iingon, dili cutting. Cutting is cutting from the root or from the katong trunk. Pruning is pagpungol. Pwedeng pungkulan ang mga sanga. Labi na itong mga sanga nga nagtanday sa mga power lines. Kaya nga naman, pose man siya danger. Kuyaw man. No? Another is, ang atong local ordinance, may itong gamiton. No? Unay mo reklamo na ito ba? Wa may mo reklamo kung nakaibaw sa balaod. Apan wa kaibaw sa balaod, mo reklamo yun na. Okay? Mga executive ordinances or issuances, pertinent laws, rules and regulations, ato ding gamiton. Alright. Arin na sa kuan, section 6.1. Naay Republic Act 11361 sa DENR na atong kutlo. Ato ning tagaan o pagtagad. Section 7, paragraph C of Republic Act 11361 specifically emphasizes that trimming, pruning, cutting, or clearing activities
for tall growing plants within the power line corridor without securing proper clearance or prior clearance or permit from, but with due notice to DENR, Philippine Coconut Authority, in the case of coconut trees, the concerned local government unit, and other relevant government agencies. Okay, giingon din sa section 6.1 nga ang pagputol o pag-trim pwede siyang buhaton nga dili na pwede mananghid sa or magkuha o clearance or permit gikan sa DENR or sa Philippine Coconut Authority. No? Sa bukid na may daghang mga lubi dito, no? Mga tanong na lubi. Considered as trade na sila ang kanang lubi. So that is also protected, no? Under national law and under this ordinance. 6.2, Section 12.2 of DAO 2000-21 state that no cutting of tree on a strict 20 meters wide on both sides of creeks or rivers bordering or traversing private land for stream bank protection. Dili pwedeng putlon ang katong mga laylay at tubigan sa river bank, no? From the river bank, no? Okay, ni strip 20 meters wide on both sides. Alright. 6.3, ang the DENR pinaagi sa City NRO henceforth prohibited from issuing logging contract agreement in all natural and residual forest and green areas in the city, and other agreement or contracts with logging components in natural and residual forest in Danao. So, dili pwedeng mag-issue si Senro o si DENR. Kaya mo yung mangayo tag permit, pangunta na, asa may pangayo o permit. No? Una na pangkuhaton, atong atong City Environment Natural Resources Office. So, atong Senro. Kaya sila, na mas mag-G, na si Magtata, kung ba na itong mga staff o mga official nila sa itong Senro, makahatag ninyong enlightenment o sa inyong buhaton. Nasa panultiyon sa Tagalog ba, iba talaga pag may alam. No? So, kinahanglan na panghibaw kita ni ini para dili ta ma-charge o illegal practice. Right? Mupadayon ko sa anyway na mo yung mga kopya. Arita 6.6 guidelines in tree removal and relocation. Pasig inipaulay ko sa inyo ba yung kap, doon ako'y putlon na kahoy sa akong buhaton na ani. Paminaw ginagawa. Pasig, hindi ka mo timuro ka doon, lago na yung mangutanan ni dito nga, di may kahoy din putlon ng kap, kanang kuan mani, kanang kuyaw mani, madatugan ang mga bata, kaya doon rin sa eskwelahan. No? O sa may buhaton na ani. No? So, akong tanawon. 6.6.1 kinahanglan doon ang evaluation of the complete requirements nga buhaton upon the receipt hereof. Application with incomplete requirements shall not be acted upon and returned to the applicant immediately. O naay removal or relocation, dapat na ang mga corresponding documents na dadon ang applicant for cutting or removal. Application or the Senro shall issue the corresponding tree cutting permit or earth balling permit, TCP or EP, within 3 working days, indicating the number of trees on the analysis of the appropriate infrastructure plan with tree charting or, if necessary, on the result of the ocular inspection. Dapat na ay inspection na buhaton. Pananglitan, along the highway, doon ay expansion of road. Yan doon ay kahoy nga dapat i-remove. No? Dapat doon ay evaluation na buhaton ang DENR through the Senro. Ang recommendation sa Senro na pwede ba siyang putlon ang kahoy, putlon, pero dili, why recommendation? Because of the effect of evaluation, magpabilin ang maong kahoy dihang kapita. Muna, di na along the highway going to Carcar or asan siya Carcar ba na? From San Fernando to Carcar, ang ilang mga kahoy din ng dagko guys, ano, ginakot lang. Noon ka nang
Ikuan lang siya sa siminto ba? Pero agianan ka po sa daplin, pero ang kahoy nagpabilin gihapon. Na naman, because these are considered protected property. Nya, based sa evaluation sa ilang city environmental and natural resources, dili pwede nga butlo ng kahoy. Kaya na ay mga kahoy sad nga endangered na ang iyang species. Wala na siya mga kaliwat. Meaning, extinct na ang ilahang kanang kuwan, ang ilang existence. Dapat siyang i-preserve. Okay? Ikaduha, determination of the number of trees, location, and species nomenclature or common name classification if naturally grown or planted and corresponding volume shall be verified and determined upon the conduct of geotagging and tree scaling by Senro. Makita nato nga dili di ay basta-basta magputol o kahoy. Dili di ay basta-basta nga i-condemn nato ang kahoy. No? Muna nga magkinahanglan kita og assistance gikan sa atong sentro or sa atuang mga corresponding agencies. This shall serve as basis for determining the tree replacement and schedule of hauling lots unto the Senro and the computation of forest charges among others. Kaya mo na siya basihan ang imuhang application o ang iyang evaluation kung malalitan mo tungkol sila maputlon o pila ka kahoy ang ipuli. No? O sa charge na ihatag. Now, this ordinance shall adopt DNR Memorandum Number 99-20, Supplemental Guidelines governing the registration, harvesting, transportation, and marketing of timber byproducts. Naamo ito'y samtang nagsuwat ko nining draft aning ordinansa ba? Doon na ikaw diyan na agiputol sa buho, no? Na di na pamsino na igiputol sa buho, mag-stock na nyo, wala nyo itugutan i-transport, no? Ang ilang kuanya, mga island permit, nga ilang magdala sa lungsod, ang ilang matransport to mandawi ng ilang paglisod. Kay if the Danao City Government will give you the clearance and i-transport ka sa bukid to Danao, within the jurisdiction of Danao City, pwede siguro na, pero ilabang ni mula ilungsod, dili na, dapat na sa hinarana. No? Kaya, dako may nag-penalty. Kaya, what goes with the penalty is imprisonment. Okay? So, muna, sir, dili lang inuusap na, sir. Si Kuan mag-good, si Kuan mukuan galing, mangan o mga dagong tao. Kung ka mo tagbag, si Kuan mag-good, si Kuan mag sir, bisag, ingon pa ang presidente nagsugo ni mo, no? O di ka mag-follow sa rule of law, di kina pwede ang imong i-propose. Wala ka na mga kahoy ka na nasa kampo, paduna nagkadunot ma. Oh, di-compose na siya, hinay-hinay. Pila yung volume na daghan na silang mga kahoy iputol, no? Ha? 30 plus trunks or trees. Ang logs, logs, manawa, manamakat. Logs, manamakat. Ipag-chunk na. Pero out of logs. Oh. Kaya ang... April 1 ba going to dinasan mo ito? Oo. Ginadiay kahoy nga dako kayo. O wala siya. Naram na sir. Ha? Naram. O kana mga instinct ba, mga kahoy nga dapat i-preserve, kana mga tugas, mga tugas dito makaina ko aron common ang kana mga nara, national tree. No, diyan ako kanang penalty. Pagdadag kanang maka-violate ni ana. Sumuna nga kinahanglan kita nga mahibaw ta sa labi na ni ato mga barangay officials ha. Ay kamora ba kayong dulungon nga ito sa inyong mga konstituente nga ama sa inyong pamutana nga ito luguso na sa ito kayo refer at least naamamoy ka ng ordinansa ma-approve ni siya ato ni siya ka ng tunan together ini ama ng atong sentro mo implementar ni ini mga ordinansa kami sa konseho igo namin nagsuwat no? Igo mi nag-propose nun pero ang implementation tuang ato sa executive branch na sa office of the city mayor o niya ang sentro o itahasan paghatag ninyo sa mga kasayuran o mga latin sa balaod na atong sundon. Masuhito man sila kay kanato. Okay? Sige, padayon ta sa sunod nga section. Pasensya kayo ha, mura ko klase ba? No?
Kay ang akong buhaton is pagpasabot ninyo para sulit ang inyong i-bleeding ikas inyo hapadong dinhi. No? Mahal-mahal yung bleeding sa balhabal. Okay? Sige. Arita sa sunod, other considerations. Di man ta familiar aning mga tree cutting permit, kaning mga bowling, ng mga term, no? Ako rin ba mga bowling katulad sa pula. Bowling, dili bowling. Alright. In case of tree removal and relocation in public forest lands, TCP EP applications shall only be processed upon issuance of appropriate LTI secured by the DPWH from the concerned regional directors. Kanisa ding magkuhan sila lagi ka na mag-expand ka ng kalsada, no? Na yung mga infrastructure project na i-implement, kinahanglan mo coordinate sila ang DPWH sa ato ang DENR or sa atong Senro. To further facilitate issuance of TCP and EP, the DENR Senro shall be required to attend consultation meetings during pre-project activities of the DPWH. Ang proseso, kinahanglan nga duna unsay konsultasyon nga buhaton sa manin itong gibuhat karong hapuna. Ang DPWH ug ang DENR mag-convene sila para naay consultation unsay buhaton para maimplementar ang maong proyekto. Then the design of the road project should always consider the least number of trees to be affected. Pangayuan sila o detailed development plan sa DENR. Ang kanang na ay road widening. Pangayuan sila o design para tanawon, inventaryohon, pila ka kahoy ang maapektuhan sa improvement project. Section 7, requirements of application for resolution of no objection. Okay, naatay Executive Order number 138 o Presidential Decree number 953. Kini siya nga section, gikuha ni siya gikan sa Department of Environment, Natural Resources Administrative Order number 2020-06. Mga requirements for tree cutting permit. Una, letter of application. Ma-apply ta. Ikaduha, sketch map of the area showing the relative location of trees to be cut. Kanang mangutang ta sa kuan, mangutang ta sa kanang bangko or kanang mga cooperative, pangayuan ta og sketch plan or pangitang sketch sa kung balay ipuy-an. Kinisan, mangayo sa og sketch ang DENR ug asa dapita ang kahoy na himutang. Ikatulo, endorsement gikan sa LGU na inyong roll on nasa 3.7.3.3.1 endorsement gikan sa punong barangay. So dapat dunay endorsement ang kapitan. Mangutan lang ko sa mga kapitan, nanay nakasuway pangayo ninyo og kanang buwan endorsement para application sa tree cutting. Wa pa. Naay ubang barangay nga duna. Ikaduha, endorsement from the city mayor, then provincial governor. Okay? No objection is set. Interposing no objection. Og mayroon ng kapitan, this is to certify that blah 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 is applying for the tree cutting, and this office interposes no objection on the proposal or the intention to cut trees, provided that pertinent laws are followed based on the issuance of the DENR or the corresponding or appropriate city ordinance. Okay? Then, ang city enroll o recommendsan. Another requirement, inventory or inspection report of DENR Senro. Original tally sheets and dili photocopy. Then pictures or photographs of trees to be cut. Imong picturean ang kahoy imong angay putlog. Earth balling, dili sa baling. Earth balling and transplanting plan. Then consent from owner of the land. No kanang CLOA. Consent from the owner of the land. Certification that there are no outstanding nor anticipated issues from any sector against tree cutting.
And additional requirements include exact number of trees to be cut, pila ka buok, species, kung sa classes kahoy putlon. Then, ang species ang kahoy nga imong i-remove, ang petsa sa construction, ang pangan sa local contractor or builder sa nagpaluyo sa operation, asa ang kahoy ibalhin or i-relocate, then projected date of completion of the project and relocation, name and complete information of the private individual, and lastly, name of the DPWH or city engineer in charge. Then Section 8, construction of new structures. No construction permit shall be issued without the necessary compliance to the provisions of this ordinance. Section 9, transport of harvested or cut trees. Ang kanilang pagkuhanan ni siya, how do you call that, transport in that dialect? Pagbiyahe sa pinutol na kahoy. Okay? Pursuant to Section 4 of Dow 96-26, otherwise known as the revised guidelines governing the harvest and transport of planted trees and non-timber products within the social forestry areas, the following shall be followed. The transport, disposition, and utilization of planted forest trees and non-timber products harvested from social forestry areas shall be in accordance with existing forest and internal revenue laws, rules, and regulations. So, ang pagbiyahe sa kahoy dapat naagyapon siya in coordination, in conformity, or muhaong sa existing balaod. No? Dili kay maayo lang tao certification ikan sa kapitan, okay na. Or maayo tag certification ikan sa official or sa city official, pwede na. Dili na siya. Kailangan doon na yung appropriate basis sa pagbiyahe sa kahoy. Ikaduha, all shipment of harvested planted trees and non-timber products covered by a permit shall be accompanied by a certificate of origin na granted ng permit na ibiyahe ang kahoy. Kanya, ibiyahe pa mga shipment, no? I-ship pa mga yun. Motogingon lang sir, ang among panulan ni sir ba? Kanang manghangyo tabi sa city, katagaan ng permit na mabiyahe ang kahoy ikas bukid. Padong nga rin sa Danao, kay atos Mandawi, kay Inikapos Mandawi, naay palit ka sa laing lugar, laing probinsya, no? Ano, samot yun kakuan, ang bunog ang kanubag, nag-abot yun. Dako ini problemahan, kanang inyo nang i-push. Nya, kamu makuan yapon, you will be kanang liable. Inyo ginang ipamugos. No? Ang maayon yung buhaton, at tuang taga-sentro, pangayo mo nga advice, o pananglitan o sa isot sa sentro para makuan gini mo na hapita ang atong taga-city legal and services office para naa kay mga legal advice mga dapat o kung sa imong angayang buhaton, no? Naa may panultihon ba? Naay panultihon sa English ba? Ignorance of the law excuses no one. Kay anong ignorance of the law? Because naman tayo presumption of knowledge sa balaod. Tanang tao are presumed to know the balaod. Wala nga, di galing ka makibaw sa balaod, di na excuse nga wala kahibaw anong balaura. No? Di gina siya, di ba attorney? Niya mas attorney, attorney sa atong city legal, makabouch gina nga ang walay kaalam sa balaod, dili gina siya rason, dili siya excuse. You will be free from being prosecuted on the offense na imong ginawa. Wala nga kinahanglan gid nga mahibaw kita gyud ha. Una, para maligo na itong kahibalo, muduol kita sa mga rightful offices at kita dito mamutana. Para malipay kita ni mga kapitan nga kanang magsiging aris, kanang ubos na mamutana sa mga opisina. Kaya iniabutan na nila nga ito silahan, naa sila madaan ng mga kasayuran para sa ilang mga
constituente. Okay? Nindot man good nga you will coordinate properly. Kaya ganing pagputol sa kahoy, bagay na mahog na koordinaryo ba sa itong nauna. Pero atong tanaon ang balaod, dako giday kaayo og pagkulang at alam. Manang kinahanglan nga ato yung sayran kung unsay ang ay nagmuhatod para makahatag ko ng advice at tos nangayo o ambag. Okay? Sige. Mapadayon ko gamay. Ang sunod ni atas sa survey, section 10. Section 10. Muambag ko sa section 10. Okay. Survey, research, inventory on location of flora and fauna. Kaning flora, kuan siya kanang mga tanong, no? Ang fauna kanang mga hayop, kanang buyog, no? Mga bitig, mga kuan, mga halas ng mga hayop. Naka-sponsor sa ordinance nga na-approve na katong protection of wildlife, no? Siguro nakatamong sa mga public hearing na ang ato ang mga wildlife karon kanang nag-alam na din sila o kawagtang sa palibot, no? Muna nga sa paagi na ato ang protektahan ng atong palibot pinaagi sa pagtanog daghang kahoy, mudaghan po ang ilahang kaliwat. Okay? Dili kay kaliwat plus tao pa naghanon. Kaliwat sa mga hayop na nagpuyo sa mga kalasangan. Section 11 ang akong IRR, aritas penalty. No? O sa mga penalty ani, mga multa. Okay? Ang kani siya multa, murag dako maximum gini siya kuan ani kay basta city level nga ordinance maximum of 5,000 ang ikolekta. 5,000 or equivalent penalty of community service for 8 hours. No? Ang kani siyang equivalent community service, amo na rin siyang kuan ba kanang i-laderize ang style kay para dili kayo gid sa inunta nga kanang bugat kayo 8 hours usa first offense. Unya patamnon og napulo ka kanang sampling kanang seedling ba o kanang sibana na Ma'am Jane kanang seedlings no asa man ta mga yung seedlings. Pwede mga yung seedlings sa DNR, sa Senro, pwede sa agriculture. Mga yun. Sige, napo ka sa planes of other environmental related activities or intervention for every tree cut. Every tree cut. Sa ato pa, nakaputol na po kakahoy mo tanong o pila. O sa kakahoy is 10. 100 ka sampling ang itanong. Okay? Under the supervision of Senro. Maning nga si Senro, kinahanglan magmagkon sa diini kay otherwise dili ma-realize ang pagtanong sa kahoy ipuli. Second offense, 5,000, 16 hours gapon nga, 16 hours nga kanang kuan community service niya. 20 na ka seedling ang itanong. Unya, third offense, 5,000, 1 year imprisonment. 1 year imprisonment. For individuals, provided further that if the offender is a certain corporation or establishment, liability shall be borne by all the owners and officers of the former. Pananglitan corporation ang offender corporation. Kinsa may silutan? Ang silutan, ang mga tag-iya o ang mga officers na nag-handle o dagko nga posisyon ni anang maong kumpanya. Ang silutan. Ang individual, katong i-mention na unahan, lahi ng corporation. Kay sa balaod na ilo ka klase sa persons. Una, natural person. Ikaduha, juridical person. O kung sa gibuhat sa natural person, pwede sa mabuhat sa juridical person. Kung pwede ikiha si natural person, pwede sa ikiha si juridical person. Okay? Dito sa itong ordinansa, ang corporation can be also penalized. Okay? Provided that if the offender is a corporation or establishment or juridical entity
The official who ordered or allowed the commission of the offense shall be punished with the same penalty. Provided further that there shall be automatic suspension on the second offense and revocation of business license or permit in case of corporation, establishment, or juridical entity on the third offense. Pwede i-revoke ang ilahang permit or business license. 12.4, revocation or suspension. Nadinha, pila-pilay nasa ordinansa, pila ka semana, pila ka buwan, pila ka adlaw, ang notice of violation. Okay? Unsay paagi sa suspension ang i-implement sa tuang PPLO. That is in 12.4.2. Community service, nasa din natin explain unsay paagi sa community service nga i-render. Atong tagaan ng atensyon gamay. If a violator is unable to pay the fines imposed, he or she may choose to render community service within the city, and in accordance with the degree of penalty imposed, shall be required to plant trees for every tree cut. Okay, and be responsible for the maintenance of the tree until it reaches 5 years old. Dili na kay kuto bratas pagtanom na po ka sibling. Kung dili ato sa di ay basis ordinansa, obligasyon nato ang pa-atiman sa atong tanong hangtod ang iyang edad 5 na katuig o iyang height na nalapit na rin sa ato ang abaga. O sa natupyaan. No? Muna siya i-specify sa taga-DENR na kinahanglan o imo na lang i-answer na hindi mo i-specify ang kanang kuan ang condition biyaan na naman inyang tanong standing na pamatay relayo ng tanong di na mo mutubo. So naas provision sa ato ang ordinansa hangtod 5 katuig yun ang imong pag-atiman sa imong itanong. No? So makayon naman ay di na lang itong kahoy. Dako manong ganun. Pero, kung necessary yun ha, necessary yun ang magputol sa kahoy, no? Na may exemption. Na may exemption. Huwag ka naging totally prohibit ani. Giregulate lang siya. No? Kaya ang role sa local government unit is not to prohibit, but to regulate. Ang nag-prohibit ang Estado. No? Pinaagi sa Kongreso. Kaya ganatong igamit ng mga national laws are enacted through Congress. Ang Kongreso mo ay representing the state. Kaya mo na nga, ang city government regulation na yun ni. No? Di gibi mo prohibit. Okay, so padayon ta. Pero ang community service din kiingon nga kanang ikuyog yun sa iyang penalty. Dili or tanawa lagi ng penal provision. Balik ko ng gamay. Equivalent of ang gigamit din nga conjunction dili or and o mong galing and duha sila yung duha bayad kwarta penalty or and community service dili or is an option but and is conjoining sila yung duha. Okay. Then, confiscation of removed trees or removal. The trees, timbers, logs, and the likes, as well as other paraphernalia associated with any violation of this ordinance may be subject to confiscation or apprehension of illegally transported forest shall be undertaken by DENR pursuant to DENR Administrative Order number 97-32. Pero ito, kung nagamit siyang chainsaw, iban mo niya chainsaw, no? Or any paraphernalia na igamit sa pagputol sa kahoy. Iban mo ang pinutol o ang gigamit pagputol. Dili ang pilog embargo ang nagputol. Ang nagputol o ipinalize, no? Tungod sa iyahang action na gibuhat. No contest provision, nasa dinhay no contest provision. Kay palitan di kaya mabugat talaga ang 5,000, pwede mo bayad ta og administrative penalty of 1,000 pesos. Pero naay
na ay mga procedure nga buhaton under this ordinance. Okay? Subsidiary imprisonment provision, kung ang offender found guilty of violating the provision of this ordinance na unable to pay the fine which he is sentenced to pay na ay subsequent or subsidiary imprisonment. Okay. Pero wala ito akong ingon kagahapon, atong likayan ang congestion sa ato ang mga korte. Right? Section 13 ay citation ticket. No? Klaro ka ang atong citation ticket. Tree growing. Na din sa section 14. Na selection of sourcing, planting guidelines. Sa yun naman siguro na siya i-interpret ang pagpatubo kahoy. Tree farming, na diha. No? O sa pasabutan ng tree farming, under this ordinance, ang CENRO shall play a vital role in regulating and promoting tree farming, especially through sustainable management practices and native species. Naman siguro sa definition of terms kung sa ng tree farming. Then, innovative greening program na sa section 16. Then, section 17, magtukod o care and love for trees and forest task force. Nasa dinha ang mga mandato, section 17.4, the mandate of the task force na no conflict interest policy sa task force na mugnaon. Section 18, enforcement on individuals. Dinhi mo come in ang atong PNP personnel. Members of the PNP and or persons duly deputized by the mayor shall apprehend and issue citation tickets. Section 19, enforcement on corporation, establishments, and juridical entities. Section 20, civilian participation and enforcement. Kani, importante sa ning civilian participation. No? Unsay pasabot ani? Within 30 days or calendar days from the effectivity of this ordinance, the City Health and Services Office shall designate with approval of the city mayor or one or more civil society organizations to discharge the duties and responsibilities enumerated thereof in coordination with DENR or the city enro. Manong na-appeal ang health office is because this is now has something to do with the effects sa ato ang panlabas kay sabi kayo na kaganina dako matabang ang pag tanong kahoy o ang nahatag sa kahoy sa ato ang state of health. Naala siya ipuno for the record ipuno gid si CENRO alongside the City Health Services Office. Then, information dissemination. Section 22 is public billboards and barangay notices. Naadin na ang mga barangay level, muhatag o notice on obligations of persons under this ordinance. Then, conduct of learning and development interventions ang CENRO gihapon o in coordination with mga CSOs. Attention, mga CSOs, ang himusod sa Section 23 of this ordinance. Then, Section 24, funding. At to i-charge sa CENRO ang funding ani. Then, mga meetings of the task force, sunset review, separability clause, repealing clause, and effectivity clause. With that, I rest my case in presenting to you the salient features of the ordinance. So, Honorable Chair, can we now open the... I'll give you back to our Honorable Chair for the next part of the public hearing. Thank you. Okay. Thank you, Honorable Pakpakan Anton. Malalim to bagay mo. Pakpakan mo sa Honorable. So now we proceed to the open forum. Kung doon na mo isulti pa ila usa and sa imong ang organisasyon ka na nahasako kung idirekta ang pangutana sa presiding officer, yours truly, and then the proponent may answer directly or other agencies may be recognized to answer some
questions and concerns. So I declare this open forum open. Open na i-open pa yun. So doon ay pangutana, Kapitan, clarification lang. Walay sa yung pangutanahan na ang atong proponent. So, I'll give you the floor to... Thank you, Honorable Chair. Naay mga concerns. Sige, palihog lang sulti sa pangalan, sir, na onsay sektor girepresentahan. I am Virgilio Cadeudo, Secretary of Zone 7 Incorporated, CISO, name CISO. Communicator of Danau City. Honorable Chair, and our councilors, and everybody, good afternoon. Sir. I think I'm really concerned about this ordinance. I am so happy to hear all the guidelines because just to inform, I have this piece of land at sitio in Ani, Langlang, Danau City. So I have planned to make a farming of this land, but until now I don't have any development in this area. Now, as of now, there are many trees growing and occupying that place. So that's why I am very happy to hear this opinion and our suggestion. There is something guidelines to the farmers and to the owners of land. Now, about the support of this ordinance, I would like to present our opinion that some development I would have to take this ordinance as guidelines whatever purposes of my development. Sir, magtanong kami. Kung sa may mga classes ka ako yung nasa mong yuta, Sources of power, iniwan at least and knife fruit berry, kanang mamunga. yes, like tugas and Ano yung fruit berry? trees Tugas, and one day development na himo ang mga kahoy nito. Sir, pila yung sukod sa yuta? Containing of 5,000 square meters. Ako yun. Regardless of the size sa yuta, basta na ikahoy, prohibited yun ang pagputol. Naasa ordinance sa section 6, moratorium on tree cutting. That's right. Muna nga, public owner man ka, like gobyerno or private owner, kinahanglan mo follow lang sa proseso, maayo ka o corresponding document gikan sa rightful office. Maayo lang ka o guideline sa sentro. Sir, follow-up question. Kung sa plano ni mo sa yuta, kanang tukuran ni mo building? Now, farmers, farmers. For farming lang. I want to have a copy of this ordinance. O ma-approve, sir. Ma-approve di siya. Yes. Kay draft pa ni ordinance na. Ang approval ni ini, muagi pa sa plenary consejo, pagkahuman, pirmahan sa mayor, i-forward pag ito sa province. Si province, mo na muhatag final decision whether to approve this or ibalik for refinement. Taas-taas man yung proseso. So, I wait lang for Sige sir. Noted. Salamat. Sige, any other? Wala na? Mga kapitan. Mga kapitan. Kayo di ko katubad na mas Jane. Hoy mga ngilingig, mga invited guests ani magdayon ka ng committee meeting ba? No, di na po sa Mario, baba ni Ma'am Gina.
Usas na ko gisal ni ato pero ko nang defend ang thesis. Pero nalipay po ko ba kay napunan ko na kung kuan akong knowledge ba about aning on day no. Because actually ang insult sa akong papa forester ko siya sa kanang kuan DNR nya kanang na-assign siya ato sa Camp 7 o nabot sa Benito. Dito ko na grade 1 sa Camp 7 nya. Maka paano ko ba nga bugnaw giging murag sa Baguio ang setup ba tungod sa mga kahoy. Nya ko ni na-refresh ko na ako ay magre-recycle ka ng sa mga kahoy na protection. Sige, any other from our invited guests or mga kapitan, mga from other sectors? Si Ma'am Jean, si Ma'am. Good afternoon, Jane Marley Gore from Centro. So, hangip lang ko. This is not a question on, ay salamat ako once for this ordinance. No? So, ako pa siya gamit sa atong kaligupan, sa atong kabukiran. Mag-remind lang ako sa barangay. Kaya nabitang, dili lang po dun mulaban. If ever, naman ko last year ko, sa barangay, deny sila nga dahil nagputol o kahoy, nara, naghando, multiple nara trees. O, niya, nara silang tungod. May complain ang silingan, pakutanong sa barangay, deny sila nga dahil nagputol, wala sila kadungog. Pero nara ko sa tungod, so which is not nice bitaw sa atong barangay, lumamulaban ka sa kanang mga sa siya nilabad. Violate sa atong mga balaod. So nagay anak, ato lang mo sa sentro, sangpit lang mo, kailangan kay paagi nga sakto para di mabot sa point nga ato siyang i-blatter. Kanya ba itong dinar, if lagi yun anak, bigita makasukan, especially daghan ang nara ato nga time. So inana lang ang thank you. Sige, salamat ma'am. Tinuod yun, no? Kanang dili na siya excuse nga abi mo na ingon ba? Bisan imo pa na igsuon, kaliwat nimo, suod nimo higala, or suod nimo masilingan, pahibaw mo as balaod. Kanang pasabda ba ay ako ba kanang silingan, hindi ko gusto magguba akong maayong relasyon. Pero ang ako lang ko ani mapahibaw ko lang ikang kini, seryoso kay nga offense, ang kani magputol ka sa kita may tag-iya. Ang ato mo haton ani tinabangay lang ta, kayugan ka ng sentro niya. Mangayo na nga itong enlightenment, kinaan na ba tayo ordinansa ani? No? Kaya nga no, mahu, kaya kagkuan, kanang, sakto ba na attorney, tawag siya ng accomplice sa kanang, sa crime. This is a crime already. Kung ma-approve din siya ordinansa, even kaliwa pang ordinansa, kinamay national law, so kanang, criminal din siya, punishable under the revised penal code. Unya naa sa revised penal code niya ikaw principal, unya naay accomplice, niya naay accessory. Niya ikaw ang principal o panalitan wa ka ni bata. Pwede ka ma-charge principal by inducement. Inaana man ka ng mga magbalaod ginagawa, pero naglaw siya apan wa ka kay bao, pero basin baya. Now attorney mamutanan kan di unang barangay di-file a case ko sa ombudsman. Attorney, paliho. In kaso na ima-complain. Good afternoon, Attorney. The Honorable Speaker. Yes, it would be possible. Ombudsman. Ombudsman meaning administrative na attorney, no? Basta ombudsman, administrative. Na kanang kuan ni kan dili siya kanang kuan pagpanghadlok pero kinahanglan nga masayod ka nga ang among silingan pwede mulargo og suwat dito sa ombudsman, no, to file a case against the official once official elected public official. Ang kanang official na kagawad ng himong kapitan consider as elected na. Elect man sa mga tao. Dili man na siya assumption of that's assumption by virtue of kanang kuan, kanang vacancy of position or kanang sa lugar. But elected gyapon ta. No, again, ug dunay mureklamo nimo na lisod na kaayo to lang to Cebu. Doon office of the ombudsman. Okay?
So this is a serious offense na pwede kang ma-charge, no? You might be suspended. Ang kanaraang ombudsman o entertain bisag anonymous ang writer or ang complainant. Ha? Dili natin necessary butangan mo nga sa complainant. Anonymous complainants can be entertained by the ombudsman. Dili kay kamo lang hasta kita mga elected officials. Prone you guys ka sa kanang reklamo. Ano man? Because our role as public officials become public. Our lives become public. No? Ang atong private life, mahimong public life, mahimong open to the public. Muna nga, wag yung concealment, wag yung tago-tago. No? Kinahanglan nga, katong ingon ni ma'am, paliho kayo tapos usba. No? Na murag mulaban galing ka, nagtatuyo mo sa persuhan. So, ako, karo-karo lang ini ha, para dili ni siya kanang ato ba, kanang mahibaw ta where we stand, no? By virtue of the law. Okay? Sige, salamat. Napay lang concern. Thank you, Ma'am Jean, for raising that concern. Yan labi na ang nara, sus kuan gid very delicate nga kanang species. Pag putol lang galing ka ng kuan, nakka, di magaling ang kuan. Sus ginuka kana pang mga endangered na mga species. Any other? Pagputol, pag-transport, o pag-shipment, covered na yung ordinance. Ang paghimo of tree farming, tree growing, nasa na yung ordinance. I remember si Consel Mel, naghimo na siya ordinance, is already approved also, mandating all the SK chairman or officials to plant trees. Nasa tayong arbor ordinance. Sa Nakbayan, sa Lanao. Kung ato ni silang ipundukon, o sa huli na to sila, o sa lagi ito mo, tanong mo kahoy, ayaw putla. Mura ganyan sa ng common understanding. Okay, sige, o sa may line concern. What na? And we'll share, I think there are no more questions to be raised. I'll give the floor back to you. Thank you. So, wala na. Kung nakapa niya, may kuka, ihumong naman niya apa sa atong kuana. But anyway, all those facts na i-raise karon, well, is same na siya karon. This is a recorded public hearing. So, the measure will be submitted to the next, after sa motion sa council, and the city legal have to review the legalities and before passing to. Okay, so I would like to, what's the proponent's desire? How do we proceed with your measure, Honorable Pagi? If there are no other concerns, especially on the matters of legality, so I will share, as a matter of emotion, we'll proceed to the next level for this ordinance so that this will be enacted accordingly. Thank you. Okay, Honorable Chair. Yes, Honorable Duterte. I move to calendar draft ordinance number 031-2025 titled An Ordinance Institutionalizing the Care and Love for All Trees and Forests in Danao City, outlining the purpose, scope, and responsibilities of the city government and the participating communities, and for other purposes, for second reading in the next regular session. There's a motion by the Honorable Duterte to calendar for second reading in the next regular session, draft ordinance number 031-2025. Any second? Honorable Chair, by virtue of being a member of the Committee on Environment and at the same time a proponent of this measure, I second the motion of Honorable Duterte.
Motion is seconded. Any objection? Hearing none, motion is carried. I would like to request the Honorable Jaime Thomas Duterte III for the closing message. Masidlakong hapon kanatong tanan. Una, ninato kapuson ang kining public hearing karong adlaw. Gusto lang na ako magpasalamat kaninyong tanan sa pag-anhi sa atong mga city officials na gikan pagintawon sa provincial capital kay naay gi-attenan nga importanteng event niya. Magpasalamat sa daymi ni Kuya Roy kay naabot gid mi niya diri, nakaabot gid mi sa public hearing tungod niya. Nya sa atong mga barangay officials sa nga nadiri karon pipila ka adlaw na gid mo ni attend aning mga public hearing. Salamat kayo sa inyong pag-attend ug sa pasensya nga inyong hatag kanamo. Sa atong mga department heads, SP staff, CIO staff, akong amigo, schoolmate nga mao ito ang legal officer karon, si Attorney John Velasco. Fellow Danawanans, salamat sa inyong gigahin nga oras, opinion o commitment aning importante nga diskusyon. Kining public hearing nga ato ang i-attenan karon nagpahinumdom kanato nga kaning ordinansaha kay dili lang sa pag-regulate o sa pag-amping sa atong kahoy o sa atong forests, para po kini sa pagprotekta sa atong kaugmaon. Mao kini pamaagi para masiguro nato nga maprotektahan ang kaugmaon sa atong mga sumusunod nga henerasyon. Sa atong mga Danawanons nga nasa limpyo nga hangin o nasa safe nga tubig, fertile nga mga yuta o balansing nga klima. Kaning mga kahoy, matawag ni sila og mga silent providers. Pasabot ani, mao kini sila ang musagang sa mga baha, muhatag og landong o presko nga hangin, bugnan ang mga soil erosions o mo'y magsilbi nga balay sa laylahing porma sa kinabuhi. Maubot kini ang mga living witnesses sa atong kaagi sa unang panahon o nagsimbolo sa atong paglambo o pagkalingon. Kung nag-atiman kita sa atong mga trees and forests, nag-atiman po kita sa atong komunidad. Kaning proposed ordinance kay nagbase sa responsibilidad o paghigugma. Responsibilidad sa pagmaneho sa atong mga natural na resources o sa paghigugma sa lugar nga atong gitawag og atoang home. Maong gusto namong i-comment si Cons Pangking, ang atong gwapa o pugihan na konsehal. Hatagan na to sa hatagan to mo si Mang Pakpak. Inyong mga opinion, suggestions o recommendations, mao kini ang mohatag og refinement aning ordinansa para mas mahimong inclusive, practical o responsive sa mga kinahanglanon sa atong mga tao samtang ilang ihugtan o atiman o amping atong environment. Sa inyong partisipasyon, dili na ta magtanong og mga kahoy lang, kundi magtanong po ta og culture of stewardship, discipline, and shared accountability in Danao City. Daghang salamat kaninyong tanan, and may we continue working hard and hand in hand for a greener and more sustainable Danao. Mayong hapon kaninyong tanan. Thank you very much, Honorable Duterte. So, kung wala naman tayong concerns, I like to hear a motion from the members of this committee. Honorable Chair, I move for the adjournment of the public hearing conducted by the Committee on Environment and Committee on Environment. I so move, Honorable Chair.
So, there's a motion and seconded by the Honorable Ram Duterte, moved by the Honorable Pagling Arias to close this, to adjourn this committee public hearing. Motion is granted. Thank you. Once again, thank you. Kaayos sa mga participants for this public hearing. Take care sa inyong pag-uli sa inyong